Mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Alas 4:48 na po ng umaga. Magandang umaga po sa lahat. Araw na po ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Oktubre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Soriao. Ako naman si Rina Villamor. Narito na ang mga humahataw na balita. Mga biktima ng aksidente sa iba't ibang lugar sa bansa, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Bagyong Karen nakalabas na ng bansa. Mas malakas na bagyo na tatawaging Lawin, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa Filipino community sa unang araw ng state visit sa bansang Brunei. Outbreak ng food and waterborne diseases idineklara sa isang barangay sa Bacolod City. BOC Transformers nakuha ang ika-4 na sunod na panalo sa overtime game laban sa PNP Responders. At mga lolo at lola sa isang elder care facility sa Australia, binisita at pinasaya ng UNTV at Members Church of God International Volunteers. Bago po ang detalye ng mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Isinusulong ni Senate Committee on Environment and Natural Resources Chairperson Senator Cynthia Villar ang pagpapalakas sa disaster and calamities resilience ng bansa. Sa isinagawang Regional Cooperative and LGU Conference on Climate Change Adaptation and Mitigation sa Palo, Leyte, inihayag nito ang kahalagahan ng pakikialam at pagtulong ng bawat isa upang unti-unting masolusyonan ang lumalalang problema sa climate change. Inihalimbawa nito ang mga mamamayan ng Leyte na kabilang sa pinakamalubhang na apektuhan ng Bagyong Yolanda noong 2013. Kayo ang isang best example ng naging victim ng climate change because of Typhoon Yolanda, para ipagbigay ng emphasis na we should be able to be climate resilient kasi ina-expect natin na marami pang dadating sa ating disaster due to climate change. Umaasa si Senator Villar na sa pamamagitan ng mga forum, seminar at conference sa iba't ibang lugar sa bansa ay maibabahagi ang mga mabuting panukala kontra climate change. Nasa mahigit 500 taga-suporta ni dating President Ferdinand Marcos ang nakilahok sa isinasagawang Kailian March Caravan na nag-umpisa noong Biyernes sa Paway, Ilocos Norte at tumuloy sa Vigan City, Ilocos Sur. Noong Sabado, dumaan ang convoy ng caravan sa San Fernando City, La Union at noong Linggo naman ay sa Pampanga at Bulacan. Nananawagan ng mga ito na payagan ng mailibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo. Is in support for our appeal to the Supreme Court and sa lahat po ng mga justices sa aming petisyon na mabigyang paborableng desisyon ang pagpapalibing kay dating Presidente Ferdinand Marcos sa tinatawag nating libingan ng mga bayani. Samantala, balita naman sa labas ng bansa. Mahigit 20 ang nasawi sa naganap na stampede sa India noong Sabado. Daan-daang Hindu pilgrims ang nagtangkang tumawid sa tulay patungo sa ancient northern city ng Varanasi. Ayon sa local police, 5,000 tao lamang ang ipinaalam ng organizers, ngunit umabot sa 70,000 ang mga debotong dumating. Dahil dito ay hindi kinaya ng pulisya na kontrolin ang pagdagsa ng mga tao na naging sanhi ng stampede. Nirespondehan ng
UNTV News and Rescue ang motorcycle accident sa Naga City noong Sabado. Narito ang hataw na balita ni Alan Manansala. Isang lalaki ang naaksidente sa motorsiklo sa Barangay del Rosario, Naga City alas 3:30 ng hapon nitong Sabado sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Karen sa probinsya. Kinilala ang biktima na si Eric Cabral, 24 anyos, residente ng Palestina, Pili, Camarines Sur. Nagtamo ang biktima ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Kwento ng biktima, iniwasan niyang mabangga ang isang e-bike nang mag-U-turn patungo sa isang subdivision. Dahil dito ay nawalan siya ng balanse at tuluyang sumemplang ang sinasakyang motorsiklo. Matapos bigyan ng first aid, ay tumanggi na ang biktima na magpadala sa ospital. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Bicol. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang isang sugatang tricycle driver matapos mabangga sa isang taxi sa Bacolod City. Narito ang hataw na balita ni Lane Moreno. Gasgas sa kaliwang paa at kanang braso ang tinamo ng biktima na si RJ Torres, 32 anyos, matapos mabangga ang minamanayang tricycle sa isang taxi. Agad naman itong nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa inisyal na investigasyon, normal lamang ang takbo ng taxi habang binabagtas ang kahabaan ng Araneta Street, Bacolod City noong Biyernes ng gabi. Gasunod niyang tricycle sa may taxi. Pero kaso lang dasigan lagan sang tricycle. Nalabot siyang taxi hanggang normal, moderate speed lang. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, dahil sa pagkakabangga ay bumaliktad ang tricycle at natapon ang mga sakay na paninda. Nagasgasan rin ang likuran ng taxi. Samantala, matapos bigyan ng first aid ang tricycle driver, dinala na ito ng mga otoridad sa presinto para sa karagdagang investigasyon sa insidente. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Good morning, Ray. Sa ating mga kasambahay, pasado alas 12 kaninang kasing gabi ay lumabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ng bagyong Karen at meron din sa West Philippines na. Ngayon alas 4 ng madaling araw, ito na mataan ng Pag-asa sa layong 500 km sa kanluran ng Dagupan. Naglay ang lakas ng hangin na 130 kaya abot sa 200 km kada oras. Kung ikilis ito pa west coast sa bilis na 2.2 km kada oras. Patungo na sa area ng China at lain ang kanyang lakas habang ito nga ay patungo sa mga karating bansa ng Pilipinas. Pero ayon sa Pag-asa, ngayong araw ay magkakaroon tayo ng fair weather, lalo na sa mga lugar na binaanan ng bagyong Karen. At mamayang mga around 4 to 6 p.m. ay na-expect naman natin na papasok ang bagyong Lawin sa Philippine Area of Responsibility. At kaninang alas 2 ng umaga naman, pinamataan sa 1,420 km sa silangan yan ng Visayas. Ngayon ay na-expect natin na truck na ikinakikita nitong bagyong tatawaging Lawin. Kita nitong bagyong tatawaging Lawin ay papunta dyan sa extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, maaaring yung Cagayan area. Yan ang tamaan ng pinakamata. Sa ngayon kasi nasa typhoon category na rin ito at kinukumpara ito ng Pag-asa, mas malakas itong bagyong si Lawin kaysa kay bagyong Karen. Kaya pinaghahanda na ngayon pa lang yung ating mga kasangbahay dyan sa may area ng extreme northern Luzon. Balik sa inyo dyan, studio. Ray, na-expect ba natin na magla-landfall itong bagyong si Lawin? Yes, Rina, maaaring yung kalagitnaan ng linggong ito, maaaring Wednesday or Thursday, ang sinasabi ng Pag-asa, yung area ng Cagayan, yung dulong Hilagang Luzon. Yan ang mas malaki ang tsansa ng tamaan o maglandfall itong mata ng bagyong si Lawin. Mas mataas to ng kaunti, Rina, kumpara doon sa dinaanan itong bagyong si Karen, wherein ang naglandfall sa Isabela area itong bagyong si Karen. Pero Ray, same direction din ba ang tatahakin itong si Lawin katulad ng si bagyong Karen?
Medyo mataas ng kaunti, Rina. No? Itong bagyong si Karen kasi dumaan at naglandfall dyan sa may area ng Aurora. Mas malaking lugar yung tinamaan dyan, yung pinakasentro. Pero nahagip din yung Isabela. But then yung pinakamata nitong bagyong si Lawin, ito ay mas mataas ng kaunti. Yung Cagayan area or yung Batanes area, yan yung mas malaki ang tsansa na tamaan nitong bagyong si Lawin. Rina. Alright, maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo mula sa Pag-asa DOST. Samantala, wala pa ring pasok sa ilang lugar sa Luzon dahil sa epekto ng pananalasa ng bagyong Karen sa bansa. All levels ang suspensyon ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Muntinlupa City, San Fernando, Pampanga, Pandi, Kalumpit, San Miguel at Giginto sa Bulacan, Paniquitarlac at sa buong probinsya ng Pangasinan at Nueva Ecija. Kindergarten to high school naman ang walang pasok sa Hermosa, Bataan, Wagwa, Pampanga at Malolos, Bulacan. Ligtas na ang mga mountaineers na na-stranded sa Mount Tarak sa Bataan dahil sa pananalasa ng bagyong Karen. Samantala, minomonitor naman ngayon ang level ng tubig sa Pampanga River dahil sa posibilidad na umapaw ito. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Ligtas na nakababa ang 100 mountaineers mula Maynila at Cavite na na-stranded sa Mount Tarak sa Mariveles, Bataan. Ayon sa mga mountaineers, Sabado na madaling araw na umakyat ang unang batch at bandang hapon naman ang pangalawang batch. Hindi nila inaasahan na tatama sa Central Luzon ang bagyong Karen, kaya naglakas loob ang mga ito na ituloy ang pag-akyat sa bundok. Nahirapan ng mga ito sa pag-akyat dahil sa bukod ng malakas ang buhos ng ulan ay naging maputik at madulas sa kanilang dinadaanan. May force kasi na medyo malakas yung tubig, so medyo nahirapan din. Pero minomonitor nga namin, alam namin south south, hindi namin alam na ganong uulan kami ngayon. Alas 12:20 ng hapon kahapon nang makababa ang lahat ng mga mountaineer sa tulong ng mga rescue unit ng Bataan, PNP, Philippine Army at iba pang rescue group. Samantala, mahigpit na binabantayan ng Pampanga government ang water level ng Pampanga River. Ayon sa PDRRMC, may posibilidad na umapaw ang ilog dahil sa pagbaba ng tubig mula sa mga binahang lugar sa bahagi ng Nueva Ecija, Aurora at Tarlac. Naka-heightened alert ang PDRRMO at nakapreposisyon na rin ang kanilang mga tauhan at gamit upang agad na makaresponde sa mga kabalan natin sa Pampanga na mga kailangan ng tulong. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi pa rin nakakauwi sa kanilang mga tahanan ng ilang pamilya sa Tarlac na pansamantalang lumikas sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Karen sa probinsya. Narito ang hataw na balita ni Brian Lacanlale. Nasa 100 pamilya pa rin mula sa mga bayan ng Paniki at Ramos sa Tarlac ang nananatili sa evacuation center dahil lubog pa rin sa baha ang kanilang mga lugar. Ito ay sanhi ng pananalasa ng bagyong Karen. Ayon naman sa kapitan ng barangay sa Lumage, maaaring magtagal pa ng ilang araw sa evacuation center ang mga ito lalo't may paparating pang panibagong bagyo. Ganitong mayroon pong pasunod ulit na bagyo. At gaya po ng nasabi ko kanina sa inyo na mararamdaman po yung talagang pagtaas ng tubig mga 3 days pa. Kasi nga po magsasalubong-salubong na po yung mga tubig galing sa bukid, galing sa ilog. Kaya yung 1 linggo po siguro pinakamababa yun lalo't matuloy po yung susunod na bagyo na may dalang. Nananawagan naman ang mga ito ng tulong mula sa lokal na pamahalaan dahil hanggang ngayon ay wala pa anya silang natatanggap na ayuda. Naubos na rin nila ang pondo ng kanilang barangay dahil sa paghahanda sa bagyo. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Nakapagtala naman ang NDRRMC ng mahigit 53 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa pananalasa ng bagyong Karen. May hataw na balita si Renante Pontelay. Yes, Renante, go ahead. Yes, Rina, nakalabas na nga ng bansa ang bagyong Karen, ngunit nagdulot naman ito ng milyong-milyong halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura.
Ayon sa initial damage assessment na isinagawa ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRMC, nasa kabuuang 53,475,082 ang nasirang mga pananim sa mga lalawigang dinaanan ng bagyo, partikular na sa Camarines Sur. Umabot nga sa 29 milyon halaga ng mais ang nasira, habang nasa 23 milyon naman ang nasirang palay. Samantala rin aabot pa sa mahigit 2,000 pamilya o mahigit sa 9,000 at 300 individual ang natili sa 138 evacuation centers sa Region 1, 2, 3, 4A at 5 kasunod ng pananalasa ng bagyong Karen. Sa ngayon naman ay sarado pa rin ang lahat ng national roads sa Aurora dahil sa pinsala ng bagyo. 15 kalsada sa Cordillera Administrative Region Carv at Region 5, Region 3, Region 2 ang hindi pa rin madaanan dahil sa mga pagguho ng lupa at pagbaha. Patuloy naman ang isinasagawang clearing operations. Bukas naman sa mga motorista ang Abatan, Bigyas Road, Baguio Tinok Road, Balbalan Pinokpok Road. Halos na ibalik na rin ang signal ng telekomunikasyon sa Southern Luzon maliban sa ilang lugar sa Camarines Sur, Catanduanes at Quezon. May signal na rin ang mobile services sa Northern Luzon maliban sa ilang bahagi ng Aurora, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Quirino, Pampanga, Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Samantala wala ring supply ng kuryente ang buong lalawigan ng Abra, Benguet, Ifugao at Mount Province sanhi ng mga nasirang poste at linya ng kuryente. Habang ilang bahagi nga rin ng Apayao, Kalinga at Baguio ay wala pa ring supply ng kuryente at kasalukuyang ang power restoration. Yan muna ang update mula dito sa NDRMC. Balik sa iyo, Rina. Reynante, may sapat na pagkain at tubig ba yung mga nasa evacuation centers at hanggang kailan sila mananatili dyan dahil alam naman natin na may papasok muling bagyo? Rina, batay nga sa ating nakalap na impormasyon patungkol dyan ay tuloy-tuloy pa naman ang binibigay ng lokal ng pamahalaan sa mga evacuation center para sa mga pamilyang apektado sa nangyaring bagyo. Rina, at ngayon nga ay syempre naka-standby pa rin sila sa mga evacuation center dahil ang kanilang bahay ay nasira dahil na rin sa bagyo na nangyari, Rina. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, mula sa NDRRMC. Sa iba pang balita, nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na walang mangyayaring bargain of territories sa kanyang pagpunta sa China. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Hindi tutol si Pangulong Rodrigo Duterte sa pahayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na maaaring ma-impeach ang Pangulo kung ipauubayan na nito sa China ang Scarborough Shoal. Bago umalis ng Pilipinas kahapon papuntang Brunei, binigyang diin ng Pangulo na walang mangyayaring bargain of territories sa kanyang pagpunta sa China. Didiretso sa China ang Pangulo pagkatapos ng kanyang state visit sa Brunei. He is correct. I would be impeached. It's an impeachable offense. I do not fight with that statement. It's all correct, it's all legal, and so I agree with him. I said we cannot barter which is not ours, belongs to the Filipino people. I cannot be the sole authorized agent, for that is not allowed under the Constitution. Makakaharap ni Pangulong Duterte sa pagpunta sa China si President Xi Jinping, Premier Li Keqiang at National People's Congress Chairman Zhang Dejiang. Ayon sa Pangulo, kasama sa posibleng matalakay sa magaganap na pulong sa leader ng China ang naging ruling ng International Tribunal kaugnay sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. We will stick to our claim. We do not bargain anything there. We continue to insist that it's ours and that the tribunal, international decision will be taken up, and but there will be no hard impositions. We will talk and we will maybe paraphrase everything in the judgment and set the limits of our territories, the special economic zones. It will be no bargaining there. Una na ring sinabi ng Pangulo na isa sa mga isyong kanyang nais matalakay ay kung paano malayang muling makakapangisda ang mga Pilipino sa mga pinag-aagawang teritoryo na patuloy na binabantayan ng mga barko ng China. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.
Babawiin na ng Chinese government ang travel ban advisory nito sa Pilipinas kasabay ng state visit sa China ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo. September 2014 nang ilabas ng China ang travel ban dahil sa pangamba para sa kaligtasan ng kanilang mga mamamayan, sanhi ng mga insidente ng pandurukot at banta ng terorismo sa Mindanao at gayon din sa tensyong bunga ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Zhenhua, ngayong taon mahigit 300,000 Chinese tourists na ang bumisita sa Pilipinas. Inaasahang lolobo pa ito sa 1 milyong Chinese tourist arrivals bago matapos ang 2016. Ipatutupad ng mas maaga ng Manila International Airport Authority ang Oplan-Undas bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga tao na biyabiyahe pauwi sa mga probinsya. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abugadil. Kami rin nakipag-ugnayan sa lahat ng agencies within NAIA para mapagtulungan at maayos yung ating mga dapat tugunan. Simula ngayong linggo na ipatutupad ng Manila International Airport Authority ang Oplan-Undas para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa darating na holiday. Kabilang sa adjustments na ipatutupad ay ang mas maagang pagbubukas ng check-in counters ng airline companies upang maiwasan ang congestion. Para sa mga domestic flights, 2 oras bago ang schedule ay bubuksan na ang check-in counters, habang 3 oras naman para sa international flights. 40 minutes naman bago ang flight ay isasara na ang mga airline counter. Kailangan lang ho talaga na ipatupad ng mga airlines yung nararapat na dapat pagko-close at maging sensitive din sila kung nandun na ho sa harapan ng mga pasahero kahit close na, dapat i-process pa rin ho nila para maiwasan din ho pagkabala. Ipinatupad na rin ng MIAA ang no-pocket policy sa lahat ng mga baggage loaders upang maiwasan ang umano'y nakawan sa mga bagahe. Pinapayuhan rin ang mga pupunta sa airport na gamitin ang NAIA Expressway upang makaiwas sa mabigat na traffic sa paligid ng NAIA Complex. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Panibagong pagtaas pa rin sa presyo ng mga produktong petrolyo ang posibleng ipatupad ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, 40 hanggang 50 centavos ang posibleng madagdag sa presyo kada litro ng gasolina, habang 50 to 60 centavos naman sa diesel at kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong buwan. Sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Happy Monday, Monica. Hi, Rina. Good morning. Here are the news from different parts of the globe at this hour. A United States admiral says a U.S. Navy destroyer was again targeted in the Red Sea in an apparent failed missile attack launched from the coast of Yemen. Initial reports on the incident reveal the crew detected multiple missiles fired toward the Mason, which responded with onboard countermeasures to defend itself. No damage was reported to the vessel or other ships accompanying it. The missile attack, if confirmed, would mark the third time the USS Mason was fired upon in international waters in the past week from territory in Yemen controlled by the Houthi rebels. A suspected suicide bomber killed 3 police officers and wounded at least 8 people in the southern Turkish city of Gaziantep during a police raid. Police pursued a vehicle believed to be carrying explosives to a suspected Islamic State safe house before raiding it. 4 of those wounded were Syrians, while some of the others were police officers. The attack followed a suicide bombing that killed more than 50 people at a Kurdish wedding in Gaziantep in August, suspected of links to Islamic State. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for that global update. Kumpleto po ang mga tauhan sa likod ng huntahan sa Radio La Verdad 350 with Atty. G. Bet at Yokas. Morning! Umaga, Tita Rina. Good morning, friends. Nakakawa kasi ako kay Polky Bet eh. Kaya sinabi mo mga tauhan sa kasama pala sa
isang araw the movie si Porky. Talaga? Oo, at may ano siya doon ha. character niya doon? May sarili siyang pamagat na ano niya, na eksena niya. Drug lord ba? Drug lord? Hindi, nagbebenta ba ng relo? Hindi, relo. Hindi naman ganun. Nagbebenta ng relo siguro. Matindi ang papel niya. Pero ang pamagat daw nung ano niya yun, yung eksena niya, gugulong ka sa putik. Parang nasa bahay niya, no? Parang nasa bahay niya. Kaso nga. Kasi pag hinuhuli yung lilitsunin, gumugulong sa putik. Parang baboy na baboy lang yung gumugulong sa putik na yan. Beto umangal si Direk, medyo daw mahaba. Paikliin daw. Ano ngayon? Tatay. Yan lang daw. Tama ka. One word. Wala ba si Porky dyan? Pwede rin katay, ihaw. Yeah, pwede. Maraming salamat sa inyo dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. 3 aksidente sa Mandaue at Cebu City nirespondehan ng UNTV News and Rescue. Bagyong Karen, nakalabas na ng bansa. Mas malakas na bagyo na tatawaging Lawin. Inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa Filipino community sa unang araw ng state visit sa Brunei. Outbreak ng food and waterborne diseases idiniklara sa isang barangay sa Bacolod City. Investigasyon sa pagsabog sa tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Target tapusin ng BFP ngayong linggo. At mga lolo at lola sa isang elder care facility sa Australia. Binisita at pinasaya ng UNTV at members, Church of God International volunteers. At yan ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Owen Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa iyo dyan, Kuya June at Rina. At dyan po ang unang paghataw ng mga balita ngayong araw po ng Lunes, 17 ng Oktubre 2016. Magandang umaga muli sa ating mga sambahay. Araw na po ng Lunes, 17 ng Oktubre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. 3 magkakahiwalay na aksidente sa Mandaue at Cebu City. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Bagyong Karen nakalabas na ng bansa. Mas malakas na bagyo na tatawaging Lawin, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa Filipino community sa unang araw ng state visit sa Brunei. Outbreak ng food and waterborne diseases idiniklara sa isang barangay sa Bacolod City. At investigasyon sa pagsabog sa tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan, target tapusin ng BFP ngayong linggo. Sa detalye ng ating mga balita, 3 magkakahiwalay na aksidente sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Mandaue at Cebu City nitong weekend. May hataw na balita si Marlon Abique. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na naaksidente sa S. Osmeña Street, Cebu City, pasado alas 8 ng umaga noong Sabado. Galos sa braso at sakong ang tinamo ng biktima na kinilalang si Severiano Lariosa, 32 taong gulang. Ang angkas naman nito na asawa at anak ay isinugod ng Emergency Rescue Unit Foundation sa pinakamalapit na ospital. Ayon kay Mang Severiano, paliko sila sa ermita nang mabangga ang kasalubong na multicab. Tumanggi naman itong magpadala sa ospital matapos lapatan ng pangunang lunas ng grupo. Motorcycle accident din ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa bahagi naman ng Luok, Mandaue City. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang tinamong mga galos sa kamay ng biktima na si Stephen Tapulado, 23 taong gulang. Nilagyan naman ng splint ang paa nito dahil sa suspected deformity sa kaliwang tuhod at sprain sa sakong bago dinala sa Mandaue District Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Samantala,
nadatna naman ng grupo na nakaupo sa gilid ng daan ang 50 anyos na si Arnelito Padillo matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang SUV sa South Road Properties o SRP Cebu City kahapon. Nagtamo ng sugat sa noo at mukha si Arnelito na agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue katuwang ang Talisay Rescue Unit. Matapos bigyan ng first aid, dinala na ng Talisay Rescue ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Marlon Nabique, UNTV News and Rescue, Cebu. Inaasahang papasok na ngayong araw sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong papangalan ng Lawin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. May hataw na balita si Ray Pelayo, live. Ray, magandang umaga. Magandang umaga, June, kayo din sa ating mga kasambahay kay Kuya Daniel. Alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, ine-expect ng Pag-asa na papasok sa Philippine Area of Responsibility itong si Haima sa kanyang international name o Lawin kapag pasok nito sa PAR. Kaninang alas 4 ng madaling araw, ito ay namataan ng Pag-asa sa layong 1,430 km sa may silangan ng Visayas. Taglay ngayong lakas ng hangin na 130 kph at pagbugso ay aabot sa 160 km per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 10 kilometro kada oras. Ayon sa Pag-asa, maaaring sa Miyerkules o Huwebes ay dumikit ito sa ating bansa at tumama yung kanyang pinakasentro o mata ng bagyo sa may Cagayan area. Ay na-expect natin na magiging maulan po ang bahagi ng Northern Luzon sa kalagitnaan po ng linggong ito. Ayon din sa Pag-asa, maaaring mas malakas itong bagyong papangalan ng Lawin kaysa dito kay Karen na lumabas na rin sa Philippine Area of Responsibility. Si Karen naman po ay nasa distansyang 565 kilometers sa may kanluran ng Dagupan City. Wala po itong direktang epekto sa ating bansa pero ayon sa Pag-asa, magkakaroon po ng mga pag-alon o may gale warning po sa may western seaboards ng Northern at Central Luzon at maging dyan sa may northern seaboard ng Northern Luzon. Delikado pa rin po na pumalaot, lalo na po yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil po sa taas ng mga pag-alon. Ayon din sa Pag-asa, may improving na po ang ating weather condition ngayong araw. Makakaranas lang po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, ng mga lalawigan po ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Mindoro, Negros at Cebu. Ang Metro Manila at lalabing bahagi naman po ng bansa ay makakaranas lamang ng isolated rain showers and thunderstorms pero mamaya pong hapon mas malaki po ang tsansa na mas gumanda pa po ang lagay ng ating panahon. June? Maraming salamat, Ray Pelayo. Nagulat mula sa Pag-asa DOST. Wala pa rin pasok sa ilang lugar sa Luzon dahil sa epekto ng pananalasa ng bagyong Karen sa bansa. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Muntinlupa City, San Fernando, Pampanga, Bayan ng Pandi, Kalumpit, San Miguel at Higintos sa Bulacan, Paniki, Tarlac, gayon din sa buong probinsya ng Pangasinan at Nueva Ecija. Kanselado naman ang klase mula kindergarten to high school sa Hermosa, Bataan, Guagua, Pampanga at Malolos, Bulacan. Sa iba pang balita, nakarating na sa Brunei si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang state visit. Agad na hinarap ng Pangulo ang ating mga kababayan doon na matagal nang nag-abang upang makita siya ng personal. May hataw na balita si Paulo Dasal. Pasado alas 6 ng gabi nang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa Brunei Darussalam para sa 3 araw na state visit. Layo nitong palakasin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na sa trade, investment, peace at security. Sa kanyang pagdating, agad na binisita ng Pangulo ang Filipino community na nagtipon-tipon sa Hasanal Volcán National Sport Complex Indoor Stadium. Maaga pa lamang ay nag-abang ang ating mga kababayan upang personal na makita ang Pangulo. Sa kanyang talumpati, muling tinilakay ni Pangulong Duterte ang kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon, kriminalidad at iligal na droga. Nagbigay rin ito ng garantiya na ipagpapatuloy ang mga ito sa kabila ng mga pambabatikos. They keep on threatening me about sending me to the International Court of Law. Sinabi ko na nga I am willing to rot in jail for the Filipino. Hindi pa niyo maintindihan yan? So do not keep on threatening or intimidating me, calling my attention. Napakakurne mo naman. Ikinatawa naman ng ating mga kababayan ang pagbisita ng Pangulo. Ang karangalan sa ating mga Pilipino
Pilipino dito sa Brunei na madalaw tayo ng ating mahal na presidente. At siyempre masaya kaming lahat. At matagumpay siyang nakarating dito, safe. At kumusta niya kami dito at na-inspire niya kami sa kanyang programa sa gobyerno na fight against criminality, graft and corruption. Samantala, inaasahang makikipagkita si Pangulong Duterte kay Sultan Haji Hassan al-Bolkiah upang pag-usapan ng two-way trade and investment at maaaring pagtutulungan sa pagitan ng dalawang bansa para makamit ang drug-free ASEAN. Una nang itinakda ang pagdalaw ni Pangulong Duterte sa Brunei noong nakaraang buwan, ngunit ipinagliban ito dahil sa nangyaring pagsabog sa night market sa Davao City kung saan nasa 14 ang nasawi at mahigit 70 naman ang nasugatan. Ang pakikipag-usap ni Pangulong Duterte sa ating mga kababayan dito sa Brunei ay nagbigay ng ibayong pag-asa sa bawat isa upang lalo pang mapursige at makatulong sa pagbabagong nais mapagtagumpayan ng pamahalaan. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue, Brunei. Idineklara ang food and waterborne diseases outbreak sa barangay Handumanan, Bacolod City matapos makaranas ng pagsusuka at pagtatae ang mga mag-aaral sa isang paaralan. Narito ang hataw na balita ni Lane Moreno. Naka-confine pa rin ngayon sa iba't ibang ospital sa Bacolod City ang mahigit 100 estudyante ng Handumanan Elementary School 1. Isinugod ang mga mag-aaral sa paggamutan matapos makaramdam ng pananakit ng tiyan, pagtatae at pagsusuka noong nakaraang linggo. Ayon sa kapitan ng barangay, itinuturong ang maruming flavor juice at fried chicken na nabibili sa loob at labas ng school premises ang posibleng sanhi ng pagkakasakit ng mga ito. Nga gambal to ang doktor nga nag-creates ang food kag ang water, nag-creates ang illnesses sa kabataan. Nga may nakita gid nga may bakterya gid ang chicken kag ang mga food nga gin-examine. Like example sa sago kag sa buko. Kahapon ay idineklara na ng Bacolod City Health Office ang food and waterborne diseases outbreak sa barangay. 11 pa lamang sa 145 estudyante ang nakalabas na ng ospital. Samantala, pinatigil na ang pagbebenta ng mga pagkain sa kantin at maging sa labas ng eskwelahan sa loob ng isang buwan habang isinasagawa ang investigasyon sa insidente. Nananatili rin suspindido ang klase sa Handumanan Elementary School 1. Undergo na sila sa process nga maamo ka muna, hindi na gid pwede. Oo, kay gin pa stop ko na gid yani. Samantala, inaasahan ngayong araw ay ilalabas na ang resulta ng laboratory exam kung anong uri ng bakterya ang tumama sa mga biktima. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Bineberipika na ng mga otoridad ang pahayag ng isang saksi na mayroon umanong mga unauthorized chemicals sa loob ng tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan kung saan nagkaroon ng pagsabog noong nakaraang linggo. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Target na pusin ngayong linggo ng Bulacan Bureau of Fire ang isinasagawang investigasyon kaugnay ng naganap na pagsabog sa isang tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan noong nakaraang linggo. Isa sa bineberipika ng mga otoridad ay ang sinabi ng isa sa mga tauhan ng tindahan na mayroong mga unauthorized chemical gaya ng barium nitrate at potassium nitrate na nakaimbak sa naturang tindahan. Ngunit ayon sa mga ito, kinakailangan pa nilang sumangguni sa mga eksperto para matiyak kung ang mga chemical nga ang naging dahilan ng pagsabog. Po sa hindi pa po natin masabi nga po kasi hindi naman po tayo expert sa chemical, so tinitignan po lang po natin yung angle na gano'n kasi yun po yung sabi ng ating witness na nung po nakita niya nagliliyab doon sa isang cabinet kung saan may nakalagay na chemical. Nais naman ng lokal na pamahalaan ng Bukawi na maglagay ng designated selling area ng paputok sa lugar. Aralan pa rin natin kung mas magiging epektibo ito sapagkat sa ating pakikipag-ugnayan sa association ng vendors at ng mga dealers, manufacturers ay hindi sila sumasang-ayon dito sapagkat na ko-contain sila sa iisang lugar na mas magiging delikado. Sa ngayon ay pansamantalang ipinasara ang lahat ng tindahan ng paputok sa Bukawi hanggat hindi nare-resolba ang insidente. Samantala, nailibing na noong Sabado ng umaga
ang dalawang nasawi sa naturang pagsabog. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipatupad sa buong bansa ang firecracker ban. Ngunit ayon sa Pangulo, kukonsultahin muna niya ang kanyang gabinete kaugnay ng mga posibleng maging epekto nito. Narito ang hatol na balita ni Victor Cosare. Pagkatapos ng pagbisita sa Brunei at China, balak pulungin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang gabinete upang talakayin ang issue kung nararapat bang magpatupad ng firecracker ban sa buong bansa. Matatandaang sa lungsod ng Davao kung saan dating nagsilbing alkalde ang presidente, matagal nang umiiral ang pagbabawal sa paggamit ng paputok upang maiwasan ang firecracker-related injuries at deaths lalo na kapag nagpapalit ang taon. Noong panahon ng kampanya, isa sa balak ng Pangulo ang nationwide firecracker ban, subalit marami anyang kailangang ikonsidera muna. Mawala ng negosyo, economic, whatever, social, lahat na. So I would need the cabinet to decide. It will be a cabinet decision. Samantala ayon sa Pangulo, ang sistemang ipinatutupad sa Davao City ang magiging panuntunan naman sa pagpapatupad ng smoking ban sa buong Pilipinas. Hindi sang-ayon ang Pangulo na magtatalaga ng isang closed area sa isang gusali upang maging smoking area. If you want to smoke, find a place where it is allowed. Now, I've always been against even building a structure inside just to accommodate smoker. That ain't the way. It must be out. It must not be in an enclosed cubicle inside the building. That is not good enough. The statistics would show there's no debate on that you will die of cancer if you continue to mess up with nicotine. Naisumite na ng Department of Health ang draft executive order para sa nationwide smoking ban at kasalukuyang pinag-aaralan ng legal team ng Malacanang. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Naglabas ng television advertisement ang Department of Health upang mahikayat ang publiko na tigilan na ang paninigarilyo. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Bawat oras ay may namamatay na 10 Pilipino dahil sa paninigarilyo at 80,000 Pilipino naman ang namamatay bawat taon dahil sa tobacco-related illnesses bilang bahagi sa kampanya ng kagawaran na anti-smoking policy sa buong bansa at nang napipintong full implementation ng graphic health warning law sa Nobyembre. Naglabas ng TV ad ang DOH katuwang ang vital strategies. It has been reversed in high-income countries because of the strategies we mentioned, yung graphic health warnings, the ban on tobacco advertising and sponsorship, and a counter media campaign for the tobacco illnesses and harmful effects of tobacco, as well as the raising of taxes or sin tax of tobacco products. Yes, combination naman siya ng prime time and non-prime. We are in negotiations with major networks already, and yeah, it will show starting Sunday, but we're still open to coordinate with other networks as well. Sang-ayon naman ang ilang Pilipino sa pagpapatupad ng nationwide smoking ban. Okay ako yan, kasi lahat ng mga hindi naninigarilyo yung magkasakit eh. Yung naninigarilyo matagal matagal magkasakit. Ang cause ng cancer, ganun, wala naman tayong ng mga pera panggamot, ganyan. Si Mang Edward naman, handang itigil ang kanyang bisyo oras na maipatupad na ito. Oo, payag ako. Siyempre, marami rin maliligtas ng mga kabataan sa mga pagsisigarilyo. Si Mang George na nagtitinda ng mga sigarilyo ay nagbigay din ng kanyang pananaw ukol dito. At be sure, we have designated area which kung saan lamang pwedeng manigarilyo ang mga tao at i-include doon din pwede lang magtinda ng sigarilyo. Ilan pa sa mga batas sa bansa na magpapatibay sa hindi paninigarilyo at pagtigil sa paggamit ng mga smoker, ang Tobacco Control Act of 2004-9211.
Republic Act 19643 or Syntax Law 2013 at ang Graphic Health Warning Law 2014. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Formal lang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo ng isang interagency task force na tututok sa pagtatayo ng treatment at rehabilitation centers para sa milyon-milyong drug dependents sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 4 na nag-uutos na bumuo ng isang interagency task force na tututok sa pagpapatayo ng isang rehabilitation center sa bawat probinsya. Sa kabuuan ay may 81 mga probinsya sa bansa, subalit 16 lamang ang DOH-accredited rehabilitation centers. Hindi ito sapat para sa 700,000 drug dependents na una nang sumuko sa mga otoridad. Batay sa EO No. 4, itatayo ang mga rehabilitation center sa mga military reservation at ang interagency task force ang tututok dito. Ang task force ay binubuo ng DILG Secretary, Dangerous Drugs Board's Chairman, DSWD Secretary, DBM Secretary, Philippine Drug Enforcement Agency Director General at kinatawan mula sa Office of the President. Ang Department of Health naman ang intasang mag-ooperate, magmamantine at mamamahala sa mga naturang drug abuse treatment and rehabilitation centers. Maaari namang tumanggap ng donasyon o kahit anong uri ng tulong ang mga ahensya ng pamahalaang kabilang sa Interagency Task Force, ngunit dapat ay naaayon sa batas. Samantala, inaprubahan na rin ni Pangulong Duterte ang 25-year Long-Term Development Planning o mas kilala na Ambisyon Natin 2040 ng National Economic and Development Authority bilang batayan para sa development plan ng pamahalaan. Nakapaloob dito ang target ng pamahalaan na triplehin ang per capita income ng bansa at tapusin ang suliranin sa kahirapan sa 2040. Nakasaad din dito na magpalit-palit man ang administrasyon ay magtutuloy-tuloy ang mga pulisiya at estratehiyang pang-ekonomiya ng bansa na batay sa Ambisyon Natin 2040. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Philippines. 10,000 scholarship grants ang inilaan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga mahihirap nating kababayan sa Eastern Visayas upang matulungan ang mga itong makahanap ng trabaho. Narito ang hataw na balita ni Jenilyn Gaki. Region 8 tuwang Eastern Visayas ang isa sa mga tinututukan ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority. Ayon sa TESDA, kabilang ito sa pinakamahirap na rehiyon sa bansa. Bunsod nito ay nagsagawa ng ahensya ng Regional Stakeholders Consultation upang alamin kung ano ang maaaring maitulong sa mga kababayan natin na hindi makahanap ng trabaho. 10,000 kababayan natin mula sa Eastern Visayas ang pipiliin ng TESDA upang maging scholar. Alam na natin kung ano yung mga courses that we have to offer and give scholarship grants for those who will take advantage of the opportunity. So malinaw na po sa atin ngayon kung ano ang patutunguhan ng skills development program at ang kailangan ng Region 8. That is why we have offered for Region 8 10,000 scholarship grants. We have to help the barangay, the people from the barangay kasi sila ang kawa-awa. Kabilang sa mga inaalok na kurso ng TESDA ay ang Agricultural and Fishery gayon din ang Industrial and Trade Technologies. Tiniyak naman ni Secretary Giling Mamunjong na hindi magiging problema ang budget para rito. As a basis to ask for more budgetary support from the government ay hinihintay namin nga yung figures na ibibigay sa amin ng mga barangay kapitan, pati na yung online application at sa walk-in application. Doon natin malalaman kung ilan ba talaga ang nangailangan ng skills training. Hinikayat ng TESDA ang mga kababayan natin sa Eastern Visayas na samantalahin ang pagkakataon at makipag-ugnayan sa kanilang barangay upang makasama sa mga mapipiling scholar ng ahensya. Jenilyn Gaki, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor. Good morning, Rina. Good morning, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. China will launch a two-man space mission Zhenzhou 11 today.
This spacecraft is scheduled to blast off on a Long March 2F Courier rocket at 7:30 a.m. Beijing time in western Gansu province. Astronauts Jin Haipeng and Zhen Dong will dock with the Tiangong 2 Space Laboratory, where they will spend about a month testing systems and processes for space stays and doing scientific experiments. The launch marks a crucial step towards the country's aim to set up a permanent manned space station by 2022. U.S. presidential candidate Hillary Clinton received a surprise endorsement from the French Prime Minister visiting Canada, promoting a trade agreement between Canada and Europe. Crestor Fugaban will give us the details. En visitant le premier ministre français Manuel Valls au Canada, a donné un rare endorsement au candidat à la présidence des États-Unis, Hillary Clinton, ainsi qu'il pousse pour la signature de l'accord de commerce du Canada et l'Europe. Dans une presse conjointe expliquant brièvement avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, le premier ministre français Valls a exprimé son soutien à Clinton sur son adversaire Donald Trump en disant que pour le bénéfice de la relation des États-Unis avec la concerne de l'Europe et Russie, Clinton doit gagner. Valls a aussi ajouté que le monde avait rejeté l'idée d'un président de l'État-Unis, Trump. En attendant, les deux dirigeants ont visité Montréal pour promouvoir et louanger l'accord commercial du Canada et l'Union européenne au AECG. AECG vise à réduire ou exprimer les taxes de produits échangés entre Canada et l'Union européenne, mais AECG a été récemment menacé de s'effondrer par un veto d'un gouvernement régional en Belgique. La Fédération de Wallonie-Bruxelles en Belgique a rejeté la convention, forçant Belgique de ne pas ratifier l'accord. L'Union européenne a exigé que tous les 28 pays dans l'Union de ratifier l'accord avant qu'il se déplace. Le groupe contre AECG disent que l'accord est juste comme l'accord commercial ayant posé par la présidente Obama aux États-Unis, que Clinton a été contraint de ne pas endosser en raison de même concern qu'il avait. Canada et l'Union européenne sont expectés de signer l'accord sur le 27 octobre si tous les États les ratifient. Crestor Fugaban aux nouvelles UNTV et Sauvetage, Montréal, Québec. A drunk driver crashed his pickup truck 60 feet off a bridge onto festivities in California, killing 4 and injuring several others. Jihan Malyones has the news. A pickup truck crashed onto a festival from San Diego's Coronado Bridge, killing several people. 4 people were killed on Saturday when a drunk driver's pickup truck hurtled off the Coronado Bridge, crashing some 60 feet below onto a park with people celebrating a festival. It's horrible. It's horrific. Obviously, there was people down below. We have, bodies that were, they're, innocent people that are just down here having a good time, and now, now they're gone. Authorities said that aside from the 4 people who died, 8 more were injured when the truck plummeted onto the Chicano Park. The driver of the truck, a 24-year-old Navy assigned in Coronado Island, was reported alive. Authorities said the driver has been charged with driving under influence of alcohol. Jihan Malones, UNTV News and Rescue, New York. Those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Travel advisory laban sa Pilipinas, babawin ng Chinese government kasabay ng state visit ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo. 2 lalaking na-aksidente sa motorsiklo, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. POC Transformers napanatili ang malinis na record matapos talunin sa overtime game ang 3-time runner-up PNP Responders. At mga lolo at lola sa isang elder care facility sa Australia, binisita at pinasaya ng UNTV at members Church of God International o MCGI volunteers. Yan po ay ikalawang paghataw ng mga balita ngayong umagang ito ng Lunes, 17 na Oktubre 2016. Pagpabalik po ang Morning Kuya.
Maraming salamat sa ating mga ninuno sa Attorney G. Hindi ako kasali. Huwag mo na akong pasalamatan. Si Jocas. O sige, ang kanilang mutya. May mga ninuno. Hindi ako Si papayag. matimtiman, kuya, matimtiman. Ang di ba? Good morning, kuya. Ikaw ang descendant. Tama. Sige. Araw po ng Monday, October 17 na 2016. Sabayan pa rin tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Live din tayo sa ating Facebook account at sa untvweb.com via live streaming. Pati na po sa UNTV mobile app na pwedeng i-download ng libre sa iOS at Android. Tayo ho ay napapanood sa panig ng daigdig. Kaya tutok lamang dito po sa ating mga balita. Doon sa mga ngayon palang gumising, 6:57 na po ng umaga. Narito na ang mga hataw na balita sa umagang ito. Travel advisory laban sa Pilipinas babawiin ng Chinese government kasabay ng state visit ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo. Dalawang lalaking na aksidente sa motorsiklo tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. PLC Transformers na panatili ang malinis na record matapos na talunin sa overtime game ang 3-time runner-up PNP Responders. At mga lolo at lola sa isang elder care facility sa Australia, binisita at pinasaya ng UNTV at Members Church of God International o MCGI volunteers. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang lalaking nasugatan matapos na maaksidente sa Balagtas, Bulacan kahapon. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Dalawang sugatang lalaki ang lumapit sa UNTV News and Rescue Team upang humingi ng tulong matapos maaksidente sa MacArthur Highway, Barangay Borol, Balagtas, Bulacan kahapon ng madaling araw. Agad namang nilapatan ng Pangunang Lunas ng grupo ang mga tinamong pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima. Kinilala ang dalawa na sina J.R. Esparto, 24 anyos, angkas ng motorsiklo, at ang driver na si Mark De La Paz, 19 anyos. Kwento ng mga biktima, pauwi na sana sila nang dumulas ang sinasakyang motorsiklo dahil na rin sa malakas na pag-ulan. Matapos bigyan ng first aid, ay dinala na sa Bulacan Medical Center si De La Paz, habang si Espiritu naman ay tumanggi ng magpadala sa ospital. Ikinatuwa naman ng ama ni Mark ang tulong na ginawa sa kanyang anak. Na aksidente at ang akin yung biglaang pagtulong ng member ng UNTV Rescue, doon ako lugod na nagpapasalamat sa mabilisan nilang action. Hanggang sa ospital, pagdating sa bahay, hindi nyo kami iniwan. Maraming salamat po kay Kuya Daniel Rason. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sa iba pang balita, babawiin na ng Chinese government ang travel advisory nito laban sa Pilipinas para sa mga Chinese citizen na nais bumisita sa bansa, kasabay ng state visit ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Inihayag ni Chinese Ambassador to the Philippines na si Zhao Jianhua na nagdesisyon na ang Chinese government na bawiin na ang travel ban nito sa Pilipinas kasabay ng nakatakdang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China sa October 18. September 2014 nang ilabas ng China ang naturang travel ban dahil sa pangamba para sa kaligtasan ng kanilang mga mamamayan dahil sa serye ng insidente ng pangdurukot at banta ng terorismo sa Mindanao at tensyong bunga ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. The Chinese side has already decided to lift the travel advisory as of during your president's visit. Ayon sa ambassador, ngayong taon, 340,000 Chinese tourists na ang bumisita sa bansa. Inaasahan niyang lolobo pa ito sa 1 milyong Chinese national bago matapos ang 2016. Tinataya namang $1 billion ang maaaring kitain ng Pilipinas dahil dito.
Samantala, isa sa mga memoranda of agreement na inaasahang pirmahan ng Chinese at Philippine government sa state visit ni Pangulong Duterte sa China ay ang fisheries cooperation. Ayon kay Zhao, ito ang tugon ng China sa panawagan ni Pangulong Duterte na pahintulutan ang mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal. And we would like to explore the possibility of how we can handle it properly, because any possible cooperation or arrangement will contribute to the well-being of the fishermen from both sides. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. At mula pa rin kay John Nano, alamin naman natin ang sitwasyon ng traffic sa oras na ito. Yes, John? Yes, good morning sa iyo, Kuya. Good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Dahil back to school, back to work na nga tayo ngayong araw ng Lunes, Kuya. Sa mga kababayan natin na maglalakbay na po sa mga oras na ito, partikular na sa mga dadaan dito sa may EDSA southbound, ay asahan na po natin ang mabigat na daloy ng sasakyan. Silipin natin ang sitwasyon ng traffic. Sa mga dadaan dito sa EDSA southbound, kung kayo ay magmumula po ng Muñoz patungo ng North EDSA, ay magiging maluwag at tuloy-tuloy pa po ang inyong pagbiyahe sa mga oras na ito. Subalit para naman po sa mga kababayan natin na approaching na po dito sa may EDSA Quezon Avenue, kung makikita nyo po ay dagsa na po ang volume ng mga sasakyan. Makakaramdam na po ang ating mga motorista ng unti-unting pagbagal sa daloy ng mga sasakyan, lalo na po sa mga daraan dito sa may intersection area. Gayun din po ay mabigat na rin ang sitwasyon ng traffic para naman po sa mga dadaan dito sa may EDSA Quezon Avenue flyover. Magsisimula pong mag-build up ang heavy traffic dyan po sa may area po ng NEPA Q-Mart, Tuason at sa may Cubao area. Mabagal na rin ang galaw ng mga sasakyan sa may bahagi po ng Santolan, Ortigas hanggang sa may area po ng Shaw Boulevard. Habang ang mga motorista naman po at ang mga commuters naman na babagtas dito po sa may EDSA northbound, sa mga oras na ito ay wala pa pong masyadong magiging problema ang ating mga kababayan sa kanilang mga pagbiyahe. Dahil mula po dyan sa may area po ng Cubao, kung kayo po ay patungo ng Balintawak, ay maluwag pa po ang sitwasyon ng traffic. Silipin natin ang ilan po sa ating mga live traffic points. Unahin po natin ito pong sa may area ng EDSA Guadalupe. Ang mga sasakyan po na makikita nyo ngayon sa inyong mga television screen sa mga manggagaling po ng Guadalupe at bumabiyahe po patungo ng Shaw Boulevard, sa ngayon ay magiging maluwag at tuloy-tuloy pa ang sitwasyon ng traffic. Light traffic din po ang mararanasan ng ating mga kababayan na manggagaling naman po ng Orense patungo po ng Ayala, Makati. Habang sa may C5E Rodriguez naman po tayo sa may Pasig, ang mga manggagaling po ng Makati area patungo po ng Libis, Quezon City, sa mga oras na ito ay maluwag pa po ang galaw ng ating mga sasakyan sa may lugar na yan, habang nagsisimula naman pong bumagal ang daloy ng mga sasakyan para naman po sa mga manggagaling ng Libis patungo po ng Makati area. Puntahan naman natin ang southern area sa may Baclaran Rojas Boulevard. Sa mga kababayan po natin na babiyahe po patungo ng Manila area, sa mga oras na ito ay makararanas na po sila ng light to moderate traffic sa may area po na yan. Habang ang mga kababayan naman natin na babiyahe po patungo ng Coastal Baclaran o yung mga patungo po ng Cavite area, wala pa po silang masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa po ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Samantala sa may Letre Malabo naman po tayo, sa mga kababayan po natin na pupunta po ng monumento, sa ngayon ay light traffic situation pa po ang mararanasan ng ating mga motorista. Gayun din po ang kabilang bahagi ng kalsada, light traffic pa rin po tayo para naman sa mga babiyahe patungo ng C4 na Botas. Habang sa may Recto Avenue naman po sa may Maynila, sa mga kababayan po natin na maglalakbay patungo ng Divisoria, sa ngayon ay wala pa po silang masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa po ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din po, light traffic situation ang mararanasan po nila sa mga papunta naman po ng Recto Avenida. At dito naman po sa may Techno Hub Commonwealth Avenue, ang mga sasakyan po na makikita nyo ngayon sa inyong mga screen, ito po yung mga babiyahe patungo po ng Tandang Sora. Ito po yung sa may eastbound area. Sa ngayon
ay maluwag at tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. Subalit ang kabilang bahagi po ng kalsada sa may westbound area naman po sa mga patungo ng Philcoa dito po sa may EDSA Quezon City Circle, sa mga oras po na ito ay nagsisimula na pong bumagal ang galaw ng mga sasakyan. Kuya, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga kababayan na ngayon ay araw ng Lunes, October 17. Mahigpit na pong ipatutupad ng Interagency Council for Traffic ang implementasyon ng No Window Hours Policy. Kaya po simula mamaya ay alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi ay dire-diretso pong ipatutupad ang ating number coding scheme. Ano po? At ang lahat po ng lalabag sa kautosang ito ay ngayon po ay magsisimula na pong manghuli ang atin pong Interagency Council for Traffic. At ito po ay tatagal hanggang sa October 31, 2017. Yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Joan Ano, nagulat ng live mula sa Quezon City. Posible namang magpatupad ng panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ang 40 hanggang 50 sentimos ang kada litro ng gasolina. Samantala 50 hanggang 60 sentimos naman ang posibleng madagdag sa presyo ng bawat litro ng diesel at kerosene. Ito na ikatlong sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong buwan. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Davao City, ihatid sa atin ni Victor Cosare ang mga balitang Prom Day. Mayang buntag, Victor. Mayang buntag, Kuya Daniel, aniya ang mga balita gawas sa kauluhan. Usa ang patay ug tulo ang samaran human mabangga ang usa ka pasahero nga jeep sa Center Island sa may Hacienda Luisita exit sa SCTEX. Ang balita ihatod kanato ni Brian Lacanlale. Mideklarayang dead on arrival King Ramos General Hospital, King Tarlac City, ang driver na ning jeep ay Arnold Katap at lungpulot siya mabanwa agpangking Dr. Alina Wekea. Agpangking pamiyo ng investigasyon, sinalpukya ing mamanewa ng King Center Island ning SCTEX Hacienda Luisita exit, Barangay Balete section na inyang Sabado. Kay batne kanong linisyan ing pagyawang-gewang at tricycle. Huling mabilis siya pulay ing jeep, binaligtad siya pa ini king sikaning pangasapong na. At lunom ang pasaheros ding mga sugat king pangapalyari. Kaya benoman king mekibat king aksidente ing UNTV News and Rescue Team. Ang poing Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Tarlac. Pasibayo nomang magpaganakareng otoridad kareng motorista at tukilaking speed limit at kaking lugar. Nananawagan po kami sa lahat ng mga biyahero dito sa Hacienda Luisita kung maaari po ay medyo nasa tamang takbo lang na kahit mga 60 km per hour lang o 50. Ganun lang po. Kasi sobra pong bilis nilang nagpapatakbo dyan kaya marami pong nadidisgrasya. King listada ring pulis at lunong aksidente ring mi palyari king lugar kilub na pamu ning adwang Domingo. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Gipanguluhan sa Department of Labor and Employment sa Central Visayas ang usa ka orientation ug assessment mahitungod sa pagpahunong sa endo system o ang kontraktualisasyon sa mga trabahante. Si Gladys Tuabi alang sa maong balita. Sa wala pa mahimong presidente, usa sa gisaad ni President Rodrigo Duterte ang pagpahunong sa labor contractualization o endo scheme. Punteriya sa kagamhanan nga maabot ang 50% nga regularisasyon sa mga contractual nga mamumuo sa dili pa mahuman ang tuig, sumala sa marching order sa presidente. Sa niining pamaagi, mahatagan og saktong benepisyo ang mga trabahador. Nagpahigayon na sabog endo orientations ug assessment ang Department of Labor and Employment Region 7 sa mga kumpanya ug ahensya o sa mga service provider. Tumong ini nga mapasabot og tarong ang importansya sa regularisasyon sa mga mamumuo. Sa lista sa DOLE, sobra sa 5 kagatos nga trabahador ang gihimong regular sa trabaho. Human ni sunod ang anaa sa 20 nga kumpanya sa Central Visayas. Di kalikayan nga taktakon. Naaman tay measure like for instance kaning referral nato sa other companies. If not, we also have some programs like ipa-retrain nato sa TESDA para ability, or if not, we will give them like Una nang
naghatag og abiso si Presidente Rodrigo Duterte nga ipasira ang mga kumpanya nga magpadayon gihapon sa endo o contractualization. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Ipakita sa mga kabatan-unan sa Negros Occidental ang balor sa estatistika pinaagi sa pagpatigayon og statistics quiz. Mao kini ang balita ni Lane Moreno. Gindeklarar nga kampyon ang Negros Occidental High School sa ginhiwat nga statistics quiz sa probinsya Subo nga tuig. 20 ka eskwelahan sa Negros Occidental ang nagkontrahanay sa kompetisyon. Promote the awareness among our high school students about statistics, its application, its importance in their day-to-day lives. Suno sa mga nagpasakop, dako ang mabulig sa ila sa pag-intra sa mga pareho sini nga kompetisyon. We use statistics in our research, so I find it really helpful to us students. Ginainganyo man ang mga kabataan nga magkuha sa mga kurso nga may kaangtanan sa statistics. Tuigan nga ginaselebrar ang statistics quiz kadungan sa ika-27 nga National Statistics nga ginahiwat kada bulan sang Oktubre. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. Ug kana ang mga balita nga atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio Kuya Daniel. Salamat Victor Cosare. Sa mga balita naman sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunsad. Go ahead, Angel. Thank you, Kuya. These are the news abroad. The final U.S. presidential debate is scheduled on Thursday morning Philippine time, with both candidates facing several controversies. From Washington, D.C., James Buntuyan reports live. Yes, James, go ahead. Yes, good morning, Angela. The two U.S. presidential candidates, Hillary Clinton and Donald Trump, will square off for the third and final debate on Wednesday, 9 p.m. Eastern Standard Time, or Thursday, 9 a.m. Philippine time. The final debate happens in an important point of the campaign going to the last 2 weeks before the election, as both candidates face tough controversies in the past week. Democratic candidate Hillary Clinton is once again haunted by her email scandal, as thousands of emails from her campaign chairman were hacked, showing passages of her paid speeches and other information. On the other hand, Republican nominee Donald Trump has increasingly been fighting with his party leaders, mainly because of the leaked videotape showing him bragging on sexually assaulting women, which he denied to be only locker room talk. But it has since been under constant attack, as at least 10 women came forward accusing Trump on either kissing them or touching them on their sensitive parts without consent in the past days. The controversies, though, hit Trump's polls more than Clinton's, as recent surveys show that she has about 8% lead against Trump, and she is widely expected to win the college electoral votes on November of about 80%. The topics on Wednesday are announced to be about immigration, debt and entitlement, economy, Supreme Court, foreign hotspots, and the fitness to be president. James Montuyan, UNTV News and Rescue, Washington, D.C. Back to you, Angela. Hey James, the first debate was a traditional setup debate. The previous debate, or the second debate, was a town hall debate as well. But how would you know, or have they disclosed any statement regarding the next setup of the debate? Right now, Angela, we haven't got the information as to what kind of setup it will be. But most likely it will be just like the one that was on the first debate, which was like a town hall debate. But this is just our assumption. Mostly the information will be coming our way later on, Angela. No host yet? Yes. All right, thank you very much. James Buntuyan reporting live from Washington, D.C. In other news, the government of Thailand has called on its people to refrain from celebrating and having fun for 30 days as the country mourns for King Pomipon Adunya Day. In line with this, wedding receptions, concerts, and festivals are also postponed. But Prime Minister Priyut Chan-o-cha
urges businesses to stay active, including entertainment venues. Only they will need to operate indoors and keep the noise down. The official warning is due to last for a year. In other news, around 40 people were evacuated from an asylum center in southern Stockholm after a major fire broke out on Sunday. The fire started after midnight and was spotted by a passing police patrol. Swedish police are investigating the crime as a serious arson attack, but so far have no suspects. The incident came a day after an attempt to start a fire in the building complex had been discovered. And those are the news abroad. Back to you, Kuya. Thank you, Angela. Sa ikatlong pagkakataon ay dinalaw at pinasaya ng mga volunteer mula sa UNTV at Members Church of God International ang mga lolo at lola sa isang elder care facility sa Australia. Narito ang hataw na balita ni Nina Bascon. Bilang bahagi ng regular na paglilingkod bayan ng UNTV Volunteers at Members Church of God International, isang youth volunteer sa Australia ang nanguna sa pagbisita sa isang elder care facility noong Sabado. Inaliw ng mga kabataan ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng pag-awit ng mga paborito nilang awit mula sa dekada 60 at 70. Ramdam ang pananabik sa kabuuan ng programa. Isa sa kanila ay tumugtog pa ng harmonika bilang kanyang paraan ng pakikipag-jamming sa mga kabataan. Habang ang iba naman ay tuwang-tuwa sa kanilang pagpalakpak at pagkaway. It was so beautiful. There was such good coordination. Their voices were like singing birds. And we all loved it very much. Ang mga katandaan ay tinuturing na residente sa lugar. Dito na sila ay pinagkatiwala ng kanilang mga kamag-anak. Ang iba sa kanila ay nakalimutan na ang magagandang alaala ng kanilang kabataan. What can I say? Well, it's especially for the residents. They loved your music. You guys came before, I think 2 or 3 times before, and they really enjoyed it. So when I came back from my holidays, one of the residents remembered and she asked when the kids are coming back. So I asked one of your colleagues if we can have you guys back and loved you back on the floor. So it was fantastic. Sa huli, masayang-masaya ang lahat, lalo na nang makita ang mga masasayang ngiti ng mga nakatatanda at sumisigaw na parang ayaw pa nilang matapos ang araw. Ito na ang ikatlong pagkakataong dumalaw ang mga kabataan sa pasilidad sa Melbourne. Ang susunod na inaasahang gaganapin sa darating na buwan ay inaabangan na ngayon pa lamang ng mga katandaan dito. Nina Bascon para sa Serbisyong Kasambahay. Libreng sakay naman tayo. Puntahan natin si Melvin Arbo. Yes, Melvin. Saan ka na? Good morning, Kuya! Good morning po sa ating mga kasangbahay all over the world. Kuya, nandito na po tayo ngayon sa may Rojas Boulevard. Kagaling naman po natin ng Baclaran Coastal kung saan tayo po ay punong-puno pa ng mga pasahero po natin na isakay. Mula po dyan sa Baclaran Coastal, papunta na po tayo, Kuya, ng Buendia. At iatid po natin itong mga pasahero natin. Karamihan po sa kanila ay mga taga dyan po sa may bandang Ayala. At yung iba naman po ay dito po sa kahabaan po ng Buendia Avenue bababa. At inaasahan natin, Kuya, na tayo po makakapagpasakay pa po dyan ng mga pasaherong iatid po natin ng libre ngayong umaga. Dahil ngayon po, Kuya, ay meron po tayo na total of 155 na mga pasahero na naisasakay. Dito pa naman po yan, Kuya, sa may bandang Rojas Boulevard. Papasok na po tayo ng Buendia Avenue. Kaya sa ating mga kasangbahay, nabibiyahe po papuntang Monumento area. Abangan nyo po ang inyong libreng sakay bus dahil nandito na po kami sa may bandang Rojas Boulevard. Papunta na kami ng Buendia Avenue. Abang-abang lang po sa mga pick-up points, sa mga bus stops para di po kayo malagpasan ng ating libreng sakay bus natin sa atin ng UNTV Channel 37, especially po ng programang Good Morning Kuya, hosted by Kuya Daniel Rason, at ng programang Ang Dating Daan, hosted by Brother Eli Soriano, na kung saan sila rin po ay nagkakaloob ng libreng Biblia
dito po sa ating bus. Kuya, kanina, meron pa tayo ditong pandesal na naka-standby na ipamimigay po natin sa ating mga pasaherong sakay ngayon at may sasakay pa mamaya. At naka-standby pa rin po ang libreng kape dito po sa ating libreng sakay bus, kung saan pwede ma-enjoy ng ating mga pasahero while na-stuck kami sa traffic, pwede po silang makapagkape-kape habang inaantay natin na umusad ang daloy ng trafiko, kuya. Yan muna ang aking update, kuya. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat, Melvin Arbo. Safe tracking lang dyan, ha? Sa sports naman, kasama natin si Rina Villamor. Rina. Good morning, Kuya. Ayan, kahapon patuloy pa rin na mayagpag ang BOC. No? 4 na nga yung naipanalo nila games, no, Kuya. Nanalo na sila sa GSIS, Judiciary, tapos HOR, tapos NHA din. Hintayin ko din laban nila sa BFP. Malayo. Pag nag-merge na yung Group A at saka Group B. AFP, oo. AFP tsaka BFP. Nag-game na sila, Kuya. Nanalo ang BFP. Hindi, yung BFP kontra Customs. Yes. Tapos, malakas yun. AFP kontra Customs. Yes. Oo, diba? Maganda yun. Kasi maganda-ganda mga challenge yan eh. Kuya, may trivia pala ako dito kay Olan Umiping. Nakausap ko kasi siya recently, no? Ang sabi niya nga sa akin, nag-aaral daw siya ng kanyang junior leadership course para daw ma-promote siya from PO3 to SPO1. Talaga. Yan. Medyo nangumpiyansa kahapon eh. Oo nga. Kulang daw kasi sila. Nag-celebrate ng maaga eh. Hindi, nag-celebrate na sila maaga eh. Never say die yung BOC eh. Dalawang magkasunod na yan na ganyan yung situation nila, di ba? The last time was si Jerome Ejercito, tas kahapon naman si Mikmik Sumalinog. Sa nanonood ako sa sakyan on the way pa balik ng Manila. Napasigaw ako eh. Sabi ng driver ko, bakit po? Sabi ko, overtime. Kasi sumablay na yung una. Yun ang magandang laban. Sa tsaka Rina, sa BOC, yung pagiging veterano nila, kahit na sabihin natin na medyo naghahabol or dikit yung laban, hindi sila Hindi sumusuko eh. Hindi sila kinakabahan. Hindi nagbalaro. Nakakatuwa nga sila kahapon. Hindi nagko-collapse sa dulo. Hindi nagko-collapse. Hindi panic. Yun ang problema naman ng PNP. Oo nga. Pumapanik sa dulo. Correct. Parang ganun yung nangyari. Ganon, panic sila sa dulo. Tapos, may pressure kasi sa PNP, Kuya, dahil lagi silang first runner-up daw. Ayan, ikaw may sabi nun dati. Bridesmaid story. Nagkatotoo eh. Sige, Rina, anong balita natin? Isa na namang buzzer beater 3-point shot ang naghatid ng swerte sa BOC Transformers upang makuha ang ika-4 na sunod na panalo sa overtime game kontra 3-time runner-up PNP Responders. Samantala, kapwa na sungkit naman ng MMDA Black Wolves at GSIS Furies ang napakahalagang panalo sa pagpapatuloy ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Banzali, hinulog para kay Cuevas. Hugang binigay kay Banzali, inilag. Nabuhayan ng pag-asa ang GSIS Furies sa kanilang kampanya sa UNTV Cup Season 5 matapos maitala ang unang panalo kontra DOJ Justice Boosters sa score na 94-84 sa kanilang sagupaan kahapon sa Pasig City Sports Center. Sa ngayon ay may 1-2 win-loss record na ang GSIS. Nalaglag naman sa ilalim ng Group B ang DOJ na may 4 na talo at wala pang panalo. Sa second game, sa unang pagkakataon, nakatigim na rin ang panalo ang MMDA Black Wolves matapos talunin ng Ombudsman Grapbusters sa score na 92-82. Dinomina ng Black Wolves ang first half, ngunit bumuelta ang Grapbusters at tinambakan ng 16 puntos ang MMDA sa pagtatapos ng third quarter, 70-54. Hindi naman sumuko ang MMDA at ipinamalas ang kanilang bangis upang baligtarin ang sitwasyon sa last quarter. Sa ngayon ay may kapwa 1-2 win-loss record na ang MMDA at Ombudsman sa Group A. At sa third game,
Kinilangan ng BOC Transformers ng overtime game upang talunin ng 3-time runner-up PNP Responders sa score na 93-84. Isa na namang buzzer-beater 3-point shot ang nagdala ng swerte sa BOC upang masungkit ang ika-4 na sunod na panalo. Una rito ay agad niratrat ng mabilis na opensa ng PNP ang BOC upang tambakan ito ng 13 puntos sa first quarter, 23-10. Nanatili ang mabilis na opensa ng PNP sa second quarter, 38-32. Bumawi ang Transformers at 2 beses na itabla ang score bago makuha ang 1 puntos na abante sa pagtatapos ng third quarter, 58-57. Last 22 seconds sa fourth quarter, lamang ng 3 puntos ang PNP at sa kanila pa ang bola nang maagawan ni Marlo Aquino si Olan Umiping at mabilis na in-layup 72-71. Olan! Naipasok naman ni Japet Cabahug ang 2 free throw upang ibalik sa 3 ang abante ng PNP last 12 seconds ng ball game. Ngunit di pinanghinaan ng loob ang BOC hanggang sa maipasok ni Michael Anthony Sumalinog ang buzzer beater 3-point shot. Quickly, and there's Sumalinog! It's Sumalinog! Oh boy, it's good! Tinanghal na best player of the game si Sumalinog na may 18 points, 3 rebounds at 2 assist. At si Marlo Aquino na may 25 points, 5 rebounds, 3 assist at 1 block. Sa ngayon ay nangunguna sa Group B ang BOC na may malinis na 4-0 win-loss record. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Sa darating na linggo, October 23, magkita-kita muli tayo sa Pasig Sports Center kung saan magkakaroon po tayo dyan ng triple header. Ang ating Game 1 ay MMDA kontra Senate Defenders at 2 o'clock p.m. Game 2 naman po ang Malacanang kontra BFP Firefighters at Game 3 natin ang NHA kontra HOR. At yan muna ang latest sa sports. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Rina Villamor. Ayan. Alam mo kung ano ang sikreto ng BOC? Ano, Kuya? Bakit laging nananalo? Bakit? Kasi laging nanonood yung commissioner. Ay, totoo yun. Napaka-supportive. Oo, nanonood lagi yung commissioner. Nakatayo palagi. Hindi kayo nanalo. Oo, baka nape-pressure yung mga players. But one way or the other, that's a moral boost eh. Of course. Nung makita mo yung commissioner mo, nandoon, na pinapanood ka, talagang nakaganon lagi doon. Pagka medyo lumalamang yung kalaban, sabi ni Commissioner, pinofocus, sabi ni Commissioner. Ganyan si Commissioner. Pagka nakakahabol, ganyan si Commissioner. Ganyan si Commissioner. O kaya, di ba? Talaga yan, Kuya. Hindi, talaga. Alam mo, yun ay isang sikreto ng isang sikreto. Siyempre, pasiklab sila kay Commissioner. Oo, tama. Di ba? O kaya, well, congratulations sa BOC. Mabahaba pang lakbayin itong laban na ito ng UNTV Cup. Pero first timer ng BOC at number 1 siya sa ANP, no, Kuya? Ngayon, Yes, 4-0 eh. Group B. Sa Group B, di ba? Yes, Group B. 4-0. Tsaka, matindi. Lahat ng mga dinaanan na niyan. 4-0. Tapos, ang kasunod na nila, 2-1. Di ba? PNP Responders. Yung judiciary, yung HOR, ayan yung AFP, ganun din. Ang AFP ang champion dati. Yung judiciary, yan, champion din dati yan. PNP naman, runner-up, di ba? Yes. Malalakas pero so far, pagka ngayon, ang game ngayon dyan, pag tinalo nila AFP at saka tinalo pa nila ang BFP, yan, medyo malalakas yun eh. Medyo may ang laking psychological advantage. Oo nga. Well, wish you good luck sa lahat mo ng mga kasama sa ating UNTV Cup at napaka-exciting. Mas magandang, masarap panoorin eh. Oo, Kuya. Naging kahit sa sakyan, nanonood ako. Oo, at saka yung pagpasok, Kuya, ng BOC parang naging game changer eh. Diba? Naiba yung play eh. Tsaka din, ang lupit nung Marlo Aquino tsaka yung Kenneth Duremdes. Oo, diba? Tapos, tsaka hindi magandang local support nila. Yes. Tapos talagang kahit na mas mabilis sa kanila yung kalaban, nahatak nila dun sa laro nila. Sila ang sinundan dun sa tempo nila. It's a very exciting game. Yung mga nakapanood ka. Mapapanood nyo pa rin ho yan dun sa mga
nandyan sa mga files natin yan sa YouTube at ganoon din sa ating pong Facebook account. Yung mga game po na yan. Mahaba-habang usap. Ay, thank you kay Doc Sara. Pwede nang pang nagiramin, ha? Oo. Doc, yung akin, ha? Nagpatabi rin ako sa babae. Hindi, tinabi ko na yung sa akin dito kasi baka mamaya matawa ako eh. Ito kasi Alaska eh. Baka sabi niya, kuya, ingat ka dyan, kumakain ka ng noodles. Bakit? Baka lumabas sa ilong mo yan. Meron kasi mga insidenteng nangyayari yung ganyan, kuya. Kaya huwag kang tawa ng tawa pag kumakain ka ng noodles. Wala na pag nagbabalik. Si Doc, ayun sarap ng kain ni Doc Sara. Kain ni Doc Sara. Kala mo, di ka namin nahuli. Yung akin patabi rin. Sige, kami naman ni Commissioner Feldon ang hataw sa bawal ang pikon. Tingnan natin kung hindi sila napipikon sa UNTV Cup. Kasi pikunan dun eh. Balyahan ba yung labanan dyan, kuya? Hindi, alam mo hindi balyahan eh. Pero physical eh. Kasi siyempre malalaki yung kita mo, tumitilapon, ganyan-ganito. Diba? Tingnan natin kung hindi mapipikon sa mga tanong natin si Commissioner. Abangan natin mamaya, kuya. Pero ito muna, para sa iba pa humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Yan muna po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Monday, October 17, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.